ngayong araw na ito ay napaka-espesyal sapagkat meron akong ipapakilala sa inyo na dalawang magkaibigan. Si Pangungusap at si Parirala. Si Pangungusap, nagsasalita siya na merong buong diwa na pag-aralan natin na ang pangungusap ay merong simuno at panaguri. Samantalang, si Parirala naman ay hindi buo ang diwa kapag siya ay nagsasalita. Pansinin ninyo. Hi mga bata! Ako nga pala si Pangungusap at ito ang aking kaibigan, si Parirala. Oo mga bata, siya si Parirala. Hindi kasi buo ang diwa kapag siya ay nagsasalita. At ngayong araw, kami ay mamamasyal. Oo, tama. Kami ay mamamasyal sa napakagandang kalikasan. Gusto niyo rin bang sumama? Alam ko, namimiss nyo nang pumasyal dahil sa pandemyang ito. Huwag kayong mag-alala. Isasama namin kayo sa aming pamamasyal. Tara! Oh mga bata, nandito na tayo sa ating unang destinasyon. Ano ang inyong nakikita? Ang mga bulaklak. Oo, tama ka, Parirala. Meron ngang mga bulaklak. At ang mga bulaklak ay napakaganda. Tara, pumunta tayo sa susunod nating pupuntahan. Napakataas! Oo, tama ka, Parirala. Ang mga puno nga ay napakataas. O mga bata, ito na ang ating huling destinasyon ha? Ang ilog. Oo, tama ka, Parirala. Ito nga ay ilog. Ang tubig sa ilog ay napakalinaw. Pwede siguro natin itong inumin. Napakaganda talaga ng ating kalikasan, lalo na kapag atin itong aalagaan. Tara na, Parirala, umuwi na tayo at ating ibahagi sa ating mga magulang at kaibigan ang ating mga nakita. Uuwi at ibabahagi. Tama, Parirala. Kaya, tara na! Ngayon, aralin naman natin ang mga lipon ng salita na kanilang binanggit. Ito ang mga salitang binanggit ni Pangungusap. Ako si Pangungusap. Ang mga bulaklak ay napakaganda. Ang mga puno ay napakataas. Ang tubig sa ilog ay malinaw. Ang lipon ng mga salitang ito ay tinatawag nating pangungusap sapagkat meron itong buong diwa. Mapapansin din natin na ito ay nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos ito sa bantas. Ang pangungusap din ay binubuo ng simuno at panaguri. Maaari ba nating tukuyin kung ano ang simuno sa mga pangungusap? Ang mga simuno ay ako, ang mga bulaklak, ang mga puno, at ang tubig sa ilog. Masasabi natin na ito ang mga simuno sapagkat sila ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang mga panaguri naman ay si Pangungusap ay napakaganda, ay napakataas, at ay malinaw. Masasabi natin na ito ang panaguri sapagkat nagsasabi ito o tumutukoy ito sa simuno. Mayroon pang ibang lipon ng salita gaya ng
si Parirala, ang mga bulaklak, napakataas, at ang ilog. Ang tawag natin sa mga lipon ng salitang ito ay parirala. Ang parirala ay nagsisimula sa maliit na letra at hindi ito gumagamit ng bantas. Mapapansin din natin na ang parirala ay hindi buo ang diwa sapagkat wala itong simuno at panaguri. O mga bata, naiintindihan niyo na ba ang pinagkaiba ng pangungusap at ng parirala? Kantahin natin ang ating kinanta noong nakaraan na pinamagatang ang pangungusap. Ang pangungusap ay mga lipon ng salita na may buong diwa. Ang pangungusap ay mga lipon ng salita na may buong diwa. Tayo na't aralin, makinig mabuti. Ang pangungusap ay may simuno na bahagi. Alamin natin, ang simuno ay ang bahaging pinag-usapan sa pangungusap. Tayo na't aralin, makinig mabuti. Ang pangungusap ay may panaguri na bahagi. Alamin natin, ang panaguri ay ang bahaging nagsasabi tungkol sa simuno. Tayo na't aralin, makinig mabuti. Ngayon naman, aralin natin ang kantang Ang Parirala. Ang parirala ay mga lipon ng salita, walang buong diwa. Ang parirala ay mga lipon ng salita, ito'y walang batas. Tayo na't aralin, makinig mabuti. Ang parirala ay mga lipon ng salita, walang buong diwa. Ang parirala ay mga lipon ng salita, ito'y walang batas. Tayo na't aralin, makinig mabuti. Ayan mga bata, ako ay nagpapasalamat sa inyong pagsama sa akin sa pag-aaral ng parirala at pangungusap. Teka, meron pang gustong magpasalamat. Tara! Maraming salamat sa inyo mga bata! Salamat! Bye-bye!